mga magnanakaw, ang mga Marcos, mga Romualdez, kung hindi pa maliwanag yon. Ang mga Chinese dito, ganun din ang pwede. Pero hindi, Gantihan. pero hindi yun ang solusyon. Masyadong marahas yun. Oo. At hindi naman siguro tamang pag sinakta ng Pilipino. Malanakit din tayo ng Chino. Walang katapusan ito. Pero Attorney Vic, speaking of diplomacy, sinasabi nyo nga, dapat diplomatiko tayo dyan sa aspetong yan. Pero naging diplomatiko tayo sa China noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte, naging kaibigan natin. Pero ganito nangyari, sinasabing inangkin nga lahat eh. Ngayon, nahihirapan na tayong bawiin eh. Yung mga lugar na atin. Meron ba kayong panig doon? Masyadong naging palakaibigan ang Duterte administration na ngayon ay malala na sitwasyon, di na natin mabawi. Kasi yung ating mga titingnan mo, teritoryo. Joel, nawalan tayo ng teritoryo yung Scarborough. Hindi panahon ni Pangulong Duterte yan. Panahon niya ni Pangulong Aquino. Nung nagkaroon ng panlilinlang na sinasabi nga ay sabayang pag-withdraw ng ating gray ship. Tinanggal yung ating gray ship na natili yung gray ship ng China. At hindi na tayo makabalik. Hindi mo na makukuha yun. Gegerahin mo sila, hindi nga natin kaya. And then ito naman, yung sa kasalukuyang administrasyon, nawala din yung Escoda Shoal. Kasi nga, umatlas din yung ating BRP Magbanwa at naubusan ng gasolina. Hindi mo na rin makukuha yun. But during the time of President Duterte, ang kanyang foreign policy, ako sang-ayon doon, na hindi siya exclusive, all-inclusive. Makipagkaibigan tayo sa lahat, makipag-uusap tayo. Nagtampo lang yung ating matagal lang alyado at treaty ally na Estados Unidos. Kaya kung ano-anong bersyon na ng kwentuhan ang nangyari. Subalit noong panahon na yun, malayang nakakapangisda ang ating mga mangingisda. Doon sa lugar na ngayon ay hirap na hirap silang mangisda. Yun ang katotohanan.